Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Meron pong memorandum galing sa USEC Chief of Staff, Attorney Fatima Lip Panuntungan. Ito yung tungkol sa immediate processing and release of medical allowance for individual availment form or payroll cash disbursement. Ano ba ang laman nito? Nakalagay po dito na in view of the implementation of DepEd Order No. 16 Series of 2025 titled Guidelines on the Grant of Medical Allowance to the Department of Education Personnel and as agreed during the National Management Committee in Coronadal. Bale, nakalagay po dito na all regional offices and schools division offices are hereby directed to immediately process and facilitate the release of the medical allowance through payroll disbursement of eligible employees who have duly submitted Annex A and avail the individual availment form. Please ensure that the said medical allowance is released on or before August 31, 2025. So tingnan ninyo po mga ka-Jesnabs, ito ay para lang po sa nag-avail ng individual availment form, yung sa Annex A. So under the individual availment form mode, the personnel who receive the medical allowance are required to submit the necessary reportorial requirements as soon as they become available. These submissions are subject to the usual accounting and auditing rules and regulations. Sabi pa dito, ito yung pinakamahirap. Failure to comply with result in the withholding of the medical allowance for the succeeding year until all obligations are fully met. So, pag kayo ay nag-avail ng individual availment, tapos yung mga reportorial, yung mga kailangan na documents, ay dapat may submit. Kung hindi, i-withhold yung medical allowance next year. Ano sa tingin ninyo, mga ka-Jesnabs? Ako, ang basa ko dito, matagal pa yung next year. Importante yung sa ngayon, i-avail ko na rin yan. Next year pa, hanggang next year pa naman yung mga requirement, submit the necessary reportorial requirement as soon as they become available. So, ibig sabihin, pag wala pa, okay lang until next year. Malay natin, may mangyari pang mga ibang mga guidelines tungkol dito. Kaya nga mag-a-avail tayo ng individual availment kasi nga kailangan natin ng cash, di po ba? Yung sa group kasi wala pa namang policy, wala pang policy na available. Wala pa nga silang HMO na magse-service sa mga teachers para sa medical allowance na ito. Hindi pa natin alam kung talaga yung HMO provider na yan ay kaya talaga niyang magbigay ng mga medical privilege sa mga members nila. Halimbawa, yung availability of a hospital in the locality na nasa HMO, baka nasa ibang probinsya pa yung hospital na pwedeng mag-service nitong ating HMO, So, kaya ako, para sa akin, okay na itong individual availment. Saka ko na lang problemahin yung iba pang mga reportorial requirements. Alam ko, marami talaga yung mag-a-avail na kahit na mahirap kunin yung mga requirements,
kailangan na talaga pambili ng maintenance. Marami na pong mga tao ang nagme-maintenance sa edad na 40 pataas. Hindi lang po yung mga matatanda. Marami sa mga teachers ang talagang gumagastos na sa kanilang maintenance at saka palakas ng katawan dahil nga sa kailangan ito sa pagtatrabaho or sa pagtuturo. Kaya thank you at meron na po nito before August 31. Guys, hanggang dito na lang. Bye-bye!